Ganun pa mga katribya. Yan, hahanapin natin ulit mga katribya po yung gilid para madali pong tanggalin ng plastic. Tanin po tayo ulit. Yan. Kainaman ito mga katribya, malaki na. Kapag advance na tayo ng ating punla. Ito, pakita natin sa inyo mga katribya, pagka tayo magtatanim, huwag nyo po isasagad po dito yung inyong tabo ng lupa, kasi ito po yung original na puno, yun yung kalamundeng. Yan siya para siya makahingi at mabilis lumaki. Okay, hanggang dyan lang po yung lupa natin. Basta kumusta na mga katribya? Magandang umaga po sa inyong lahat, pati na rin po sa ating mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa lahat ng ating pong mga kaibigan na patuloy po na nanonood itong ating vlog. At eto na naman po tayo mga katribya para po mag-share sa inyo ng kaalaman, paraan para po tayo makapag-alaga ng ating kalamansi. Kaya salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay ng ating kalamansi series. Kaya doon po sa ating pong mga ka-farmers sa iba't iba pong lugar, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Gayun din po mga katribya, ngayon ay siyempre spray po tayo pong muli para po alagaan natin ang ating pong kalamansi, lalo na po yung ating mga bulaklak, at pati na rin pang-suporta na rin natin doon sa mga maliliit na buko na kung saan iba yung mga natagtag na, iba po ay mga gaholen. Kaya yun po, sipagan lang po natin mga katribya, siyempre tiyaga, at kailangan din po natin mga katribya po ng ating kapital or puhunan para tayo makapag-alaga ng kalamansi. Ngayon po kasi mga katribya ay mainit na rin po rito sa Nueva Ecija, at yun na nga, ang mga insekto mga katribya ay mananalas at sasalakay naman po sa ating po mga tanim. Kaya kailangan po natin ito na sprayin, dahil pagka hindi naman natin ito mga katribya sprayin, wala ka ring aanihin. Kaya nasanay na po kasi ang ating pong mga kalamansi, ang ating halaman, anumang gulay o anumang pong mga inaanay po natin na pangunahin nating gamit, sanay na sila sa mga insecticide na ating ginagamit. Pagka po kasi mga katribya hindi na po tayo mag-i-spray, okay lang po sana, makakaminos tayo ng gastos. Kaya lang, wala kang gastos sa pag-aalaga, wala rin namang income, wala ka ring aanihin. Kaya di baling tayo mga katribya ay tulak lang po tayo ng tulak sa ating pag-aalaga, dahil darating din po ang panahon, harvestin naman po natin yung ating inaalagaan. Kaya para po doon sa ating po mga farmers, sa ating po mga kaibigan na meron na po mga malalaki pong kalamansi, ito po ang pamamaraan po na ating pong ginagamit. Ito mga katribya, yung aking pag-i-spray, abot naman po nitong ating napchak o yung chargeable. Ito ang ating ginagamit. Pagka po kasi mga katribya po power spray, medyo malayo-layo itong ating lugar na ito, kaya naghahakot po tayo ng ating tubig, tsaka matagal din mag-set. Siyempre, kung mo naman po kabisado na rin po natin yung ating pong pag-aalaga, ito na po yung ating gamit, chargeable. Hindi naman po mahirap dahil ilang puno lang naman itong ating inaalagaan mga katribya. Diretso na po tayo. Tapos mamaya magtatanim po tayo doon po sa Tabing Ilog, maghuhulip tayo ng mga ilang mga namatay. Pati na rin po ibang mga matanda na hindi po natin nataniman. Tatanim po tayo ng ating kalamansi. Samahan niyo po ako mamaya sa ating po magtatanim ng kalamansi natin. Start na po tayo mga katribya po ng ating po pag-i-spray. Medyo patapos na po tayo. Kalahating karga na lang po itong ating i-sprayin para po doon sa dulo.
Tapos sa ating mga ka-trivia, ang aking pong patungan dito po sa motor, tricycle. Pwede rin po kayo magpatunga pagka halimbawa mag-iisip para ginhawa. Pero man kasi kalahating karga lang kaya medyo magaan. Kaya pagka po mabigat, sa motor po natin siya ipinaparada or ipinapato para po ating mabuhat. Spray na po tayo mga ka-farmers. Tatapos na po tayo rito. Kasi di pa natin ito mga ka-trivia natutubigan. Nauna muna po si tatay sa pagpapatubig ng kalamansi. Spray muna natin ng insecticide. Iba po mga ka-trivia, mga bulaklak bukan na. Mga nasa dulo na po ibang mga bulaklak. Bay, tinatawag po natin na matanghito. Ayo, meron punda po. Isang araw, aalisin po natin yan. Naaabot pa mga katribya po ng ating knapsack. Itong ating kalamansi. Isang taong mahigit pa tayo magsasama nitong aming narkila. Meron naman po tayo mga maliliit na kalamansi, madaling sprayin. Meron po tayo mga maliliit na mga buko, mga gasaresa. Mapipitas natin yan by January. Ayun, may lumilipad ng mga insekto. Mga insekto maliliit na yon, yung mga katribya ang mga nananalasa. May sira ng bulaklak, buko maliliit. Pagka natusok na, magiging kapindong. Pag naging kapindong na, lalaglag na po sa lupa. Sira na nun.
Okay, tapos na tayo rito. Mag-uubos na lang po tayo ng ating gamot, mga katribya. Sayang naman po kasi ating tinimpla. Dahil mahal ang gamot, ramitin na rin po natin. Ito mga katribya po yung ginawa ng ating kapitbahay. Pinalahan. Kaya lang may masyado pong maumbok. Kaya madali rin po yan tubigan. Kaya lang mga katribya, mahirap pong magpala po ngayon dahil una-una tuyo ang lupa, matigas. Kaya mahirap po natin i-forma yung lupa. Ito na mga katribya po yung ating mga bulaklak. Naglusutan na po sa bawat sulok, kilikili ng ating kalamansi ay meron na pong mga lumalabas po na bulaklak. Marami yan mga katribya. Kailangan po natin talaga ito i-sprayin yan, para makalusot po yan sa mga insekto. Ano, dami yan mga katribya po yung pinagpitasan. Meron 3 bulaklak na nakaporma. Paano po mga katribya po mahihinto kalamansi natin? Meron po maliliit na buko, meron mga bulaklak, meron gasaresa, meron tayo pitasin, siyempre may reject. Yan, hindi po nawawala yan. Yan, maganda naman po ang bunga at buko nitong ating kalamansi. Yan, sulit na po yung ating pag-aalaga. Kaya po yung ikararami ng bunga ng kalamansi po ninyo, depende po yan sa nag-aalaga at pati na rin po sa kanyang gamot na ginagamit. Siyempre, lalo na po doon sa kanyang kapital o puhunan. Ayan dahil bulaklak mga farmers. Ayan, ay buka na po ito. May mga lumulusot pa. Ito po mga katribya, hindi pa natin ito natutubigan. Pagka ito po ay natubigan na, lalo pa. Marami pang mga bulaklak pang maglalabasan. Ayan, sulit. Yun naman po yung ating istaka ng tubig in drum pagka tayo ay nag-i-spray. Ang kalamansi mga katribya, napakasipag po nitong mamunga. Kaya sa lahat po ng ating mga katribya, ito po yung ating nire-recommenda na magandang business o pangkabuhayan. Kasi off-season siya. Hindi kagaya po ng ating pong mga halaman ng mga gulay, natatapos ang kanila buhay. Pero ang ating kalamansi, bago ito matapos, 15 years hanggang 30 years, hanggang gusto mo siya, magsasama kayo ng kalamansi. Kaya ganun mga katribya, kaya iba pag halimbawa nagpapatay na sila ng kalamansi, matanda na kalamansi na. Pero kahit nagpapatay na sila ng kalamansi, pinapalitan pa rin po nila ng bago. Kaya yun po, ang isa po nating magandang balita sa ating po mga katribya. Ayun, pumuntang araw po yung ating Vice President yan po sa Cabanatuan para humiling po yung ating mga magkakalamansi sa Cabanatuan noong kalamansi processing o yung kalamansi juice. Maganda yon kasi pag panahon po na mura kalamansi, kakalamansi juice mabibili at hindi po masasayang kagaya po ng kamatis na itinatapon pagka hindi na mabili. Gaya ng okra, ayun, mamatay na lang siya, yung bugulang, hindi po nabibili ang okra pag panahon na mura. Ang kalamansi, meron pa tayong pag-asa dyan mga katribya. Okay po, at punta muna po tayo sa kabila para po tayo magtanim po naman ng kalamansi. Dito na tayo mga katribya sa tabing ilog, yung ating kalamansi. Ngayon ito. Diniligan muna natin po yung ating XL na punla para mamaya po sa paglilipat po natin ay konting dilig na lang. Ngayon, sasamantalahin na po natin mga katribya itong ating tatanimang kalamansi habang basa pa kasi patutubig pa lang nito. Ayan, ang ating po tataniman. Ito, bakante. Ayan. Kahit katutubig pa lang, medyo matigas-tigas na yung lupa.
pagtatanim natin mga katribya, ano yung size ng lupa noong plastic bag, yun yung ating lalim na hukay na gagawin. Yan. Pwedeng digger ang inyo pong gamitin, o kaya pwedeng pala gaya nito. Ayan, pwede na po yan mga ka-farmers. Napatay rito ng ating bakante pa sa ating pagtatanim. Yung pong ating mga namatay na kalamansi. Konti lang naman ito mga katribya. Papalitan po natin. Ito, matanda na ito. Kakahuyin na po natin ito. Kaya bago natong kakahuyin, tatanim muna natin ng kalamansi. Malanggam pa mga katribya. Nahanapin natin ulit mga katribya po yung gilid para madali pong tanggalin ng plastic. Tanim po tayo ulit. Yan. Kainaman nito mga katribya, malaki na. Kapag advance na tayo ng ating punla. Ito, pakita natin sa inyo mga katribya, pagka tayo magtatanim, huwag nyo po isasagad po dito yung inyong tabo ng lupa, kasi ito po yung original na puno, yun yung kalamundeng. Iyan nyo siya para siya makahingi at mabilis lumaki. Okay, hanggang dyan lang po yung lupa natin. Basta remind, wag lang po ninyo isasagad o hanggang dito yung tabon. Mabobonsai po yan. Ay mas maganda yung labas siya para mayroong oxygen mga katribya. Tayo. 5 po itong ating punla na itatanim. Ito, medyo nasagad ito. Yan, lilitaw lang natin yan. Yung dugtong. Yan. Alam niyo kung bakit po natin ito mga katribya tinatapakan? Para masiksik yung lupa. Pag nagpapatubig kayo, hindi po siya parang may uka. Kaya mas maganda sinisiksik sa ating pong pagtatanim nitong kalamansi. Ayan mga katribya, meron na po tayo mga buko nitong ating bagong tanim. Hayaan nyo lang ito mga katribya, tumbungan na ito. Para po siya ang magsisilbing pagka ito ay lumaki, ito ang yung first harvest sa iyong tanim na kalamansi. Di naman po ito makakasagabal sa kanyang paglaki.
Hindi bagkos, yan ay palatandaan na magiging palamunga ang kalamansi ninyo. Then itanim na po natin, didiligan na po natin siya mga katribya po ng tubig. Yan. Para meron po siyang pabaon na tubig. Ngayon sa ating mga ka-farmers, po pwede naman ninyo yung inyong binutasan o tinaniman na lupa or pinutas na lupa, pwede nyo pong lagyan nyo na rin ng tubig bago nyo itanim ang kalamansi. Yan. Parang pinaka baon nya na yan. Pag halimbawa nagtanim po kayo ng kalamansi, yan po ang pamamaraan po natin na itinuturo. Marami po tayo mga video mga katribya ng paraan ng pag-aalaga, paraan ng pagtatanim. Take note mga katribya, aalisin po natin yung plastic pagka po tayo ay nagtanim ng kalamansi. Baka matulad kayo doon sa ibang nagsipagtanim, hindi tinanggal ang plastic. Nangyayari nabansot ang kanyang kalamansi. Ayan, natapos na po tayo sa ating pagtatanim mga katribya. So kagaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Pagka po nagustuhan niyo yung video na ito, wala po kayo sa aking channel, please paki-subscribe, paki-like at paki-share sa ating po mga kapwa ka-farmers para po meron silang idea sa pag-aalaga ng ating kalamansi. At gaya po ng dati, tandaan natin, karunungan ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye. Yan ang ating service sa ating pag-aalaga ng kalamansi. Malaking bagay mga katribya na meron po tayong service. Mabilis po ang ating paggawa.